nyo online radio sa Pilipinas. Si Ed Mancera at Omar Clerigo na akong maglilingkod sa larangan ng radio broadcast. Isang oras na talakayan, isang oras na balitaan, isang oras na komentaryo. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo at balita tuwing araw ng Sabado at Linggo, alas 9 ng umaga. Saktong-sakto lang ang mga balita, makatotohanan na papanahon sa MI before sa Hoy, good morning. online radio sa Live na po kami. Paring Omar, kumusta ka? Good morning. May jet lag pa, partner. Dahil ano ba, pagod sa pahinga o pagod na pagod? Pagod na pagod, partner eh. Dahil masama din yung panahon. Yung bang mga kwan mo, yung mga manok mo sa barangay. Partner, hindi naman ako nagmanok. Ewan ko, yung ilang mga politiko, partner, may bali-balita. Yung iba nakialam eh. Nakakon sila. Yun, for the win, siguro, kaya siguro nakialam. At yan na may kon eh. Sabi nga natin, yan ay bahagi pa rin ng kwan, ng preparasyon. Sukatan yan eh. Itong barangay election, sukatan yan nung mga kakandidato sa 2025. Yung midterm election. Diyan na masusukat. Kasi kunyan yung barangay official, pagdating naman ng national election, sasabihin, ang mga barangay official ay huwag makikialam sa national election. Non-partisan na naman. Laging non-partisan yan. Pero yung mga incumbent na mga leader ng bayan, kunyan yan na rin nagiging leader ng mga politiko. Palit-palitan lang yan. Recycle. Opo. At, pero partner, naniniwala ka dun sa kung dala ng kapitan ay malakas ka na doon sa isang barangay? Ganun ba yun? Hindi, depende yun. Kasi may may tuntungan ka na agad sa local politics, kasi kung ang kapitan mo'y matino naman, may isang salita na sinusunod ng mga kabarangay, malaki factor yun na leader mo sila. Dahil sila din ang magtutukoy kung sino ang mga butante na po pwedeng... Ang kuwan kasi yan malaki ang role ng barangay official para sa kunyari, ako si mayor. Pag hawak ko yung kapitan, nakakalamang na ako. Kasi si kapitan, may mga leader yan na hindi naman ikangay babali sa aming usapan. Kung makuha niya pa yung 7 konsel niya, di parang solid na, ibig sabihin. Kanya lang, depende pa rin yan sa politiko. Kasi may mga politiko, kanyan na kahit gusto ka ni kapitan, kung ayaw naman ng mamamayan, kasi hindi naman maganda ang ginawa mo. Di ba? May mga, kanyan iba-ibang kwan. Ang politika kasi, partner, magulo. At saka partner, may karanasan naman yung lungsod at saka yung lalawigan mismo. Kasi, kita mo, may kapatid mismo ang mayor na kandidato o kaya si governor may kapatid na kandidato, talo. Di ba? Makikita mo naman na yung mga kumandidato, katulad sa, eto na lang, dyan sa Puerto Galera, si Mayor Hubert Dolores, ang ating kasalukuyang administrator, kumandidatong kapitan sa kanyang barangay nila mismo, sa Palangan. Talo. Pero nanalo yan, nakatatlong term yan sa pagka-mayor. Di ba yung mga ganun kasi, kumbaga panapanahon, pag hindi mo talaga panahon, kunyari, pamangkin ni, katulad na lang, kay Congressman Doy, gaano kalakas si Congressman Doy? Yung kanyang pamangkin na pa-second term, si dating board member Maikan, talo. Si Bons Dolor, yung kanyang pamangkin na nakatatlong term as konsyal ng bayan sa Puerto Galera, si Miko, kumandatong board member, talo. Partner, si Mayor Alan Roldan ng Bako. Lumabang kapitan, talo.
lumabang patatlong mayor, panalo, patatlo. Pero nitong huli, landslide naman siya. Oo nga, oo. Oh, di ba? Ibig sabihin, ang tao talaga nag-ano na siya, no? Oo. Medyo, hindi, sabi ko nga dati, parang experimental na lang sa tao dahil dala nga nung kahirapan ng buhay. Kahit naman sinong iluklok, magaling, mahusay, masipag, or kung ano man, wala ding nangyayari sa kanilang buhay. Parang experimental sa bahagi ng mga botante na, sige, tingnan natin kung mangyayari yung gusto natin. Pag ito nga ang nanalo, parang ganon. Yung kwan kasi, yung personal na pag-asinso ng mamamayan, o kunyari, ito na lamang. Ito mga halimbawa natin ay totoo. O Oriental Mindoro. O ito, si Governor Bons Dolor ay padalawang termino. Makikita mo sa pangkabuuan kung pag-uusapan yung mga proyekto, mga establishmento, mga proyekto na pinagagawa ng pamahalaang panglalawigan. Maging sa panahon ni Congressman Doy, ang daming project. Kita nyo. Pero yung tunay na pag-asinso ng mamamayan, yung personal na kabuhayan, hindi ramdam yan? Hindi naramdaman. Oo. Kasi yun pa rin ang presyo ng kilo ng bigas eh. Yung presyo ng galunggong, yun pa rin. Partner, Na hindi naman tumataas yung yung sahod. yung sahod. O kahit sinong gobernador yan, kahit sinong congressman yan, kanya lang, iba-iba kung ang congressman mo, ang governor mo, ay may mga proyekto na pakikinabangan ng mamamayan. Particular yung mga farm-to-market routes. Mas mainam siguro, partner, ano. Total, ganyan din yung nga yung sitwasyon na maraming mga projects. Kahit nung term ni Congressman Doy ng 1st District ng Oriental Mindoro, maraming nilanding ng mga projects sa Pola, Socorro, pero hindi talaga maramdaman, sabi mo nga, hindi maramdaman ng taong bayan yung proyekto. At tuloy ang paghihirap nila. Bakit hindi sa puli nitong mga politikong ito at mismo ng gobyerno yung individual na kahirapan ng mga mamamayan? Papasok tayo dun sa inflation rate na naman. Yan na naman. Pero partner, balitaan mo yung sinabi ng isang opisyal ng NEDA na ang gawa daw ng kahirapan ngayon, dahil almost 48% ayon sa survey ng SWS, may naghihirap itong year na ito, itong administrasyong ito. Ang binabanggit ng isang opisyal ng NEDA, parang kaya daw naghihirap ay gawa ng mga bagyo. Gawa daw ng mga kalamidad. Isa yan sa mga sa pangkalahatan, isa yan sa mga pwedeng rason. Dahil siyempre, pag may disaster, yung pera ng gobyerno na dapat mailagay sa ibang bagay, nagagastos yan doon sa mga pag pinag-usapan natin yan, papasok ko din ang corruption dyan eh. Kasi yung calamity tama, fund, partner, calamity fund, ito nga, partner. nagagamit yan ng Pag sinabing gawa ng mga kalamidad, parang sinisisi mo na ang Panginoon nito. Kasi hindi naman mawawala yan eh. Alam mo tayo, kahit itong mga reliyoso, kapag may disaster na sa buhay nila, hindi mawawala na sisisihin mo ang Panginoong lumikha. Ang mahalaga, pag sinisi mo, kunyari ako, sisisihin ko ang Panginoon, ang Diyos, Hesus Kristo. Natural yan sa tao, kaya nga tao may isip. So, depende yan sa pakiramdam niya. Kanya lang, ang dapat gawin ng tao, kahit sisihin mo ang Panginoon, matuto kang magpasalamat. Oo, magpasalamat ka pa rin. Kunyari, ito, sinisisi ko ang Diyos kasi dapat hindi ako. Okay lang, at least ramdam mo, at least yung presensya ng Panginoon, nasa sayo pa rin. Kahit isisi mo sa Kanya, alam mong may Panginoon, alam mong may Diyos. Kisa sa hindi nagsisisi, hindi niya natatawag ang Diyos na lumikha, na zero na talaga, at ang nasa isip niya ay puro gumawa ng kawalangyaan. Kapag gumawa ka kasi ng kawalangyaan, ang totoo niyan, may katapat yan eh. Parang wake up call. Oo. Ngayon, sa ating bansa, sisisihin natin ang Panginoon, sisisihin natin ang Diyos. Natural lang, nasisihin mo yan sa mga
sa mga nangyayari sa yung hindi maganda na hindi mo katanggap-tanggap. Kanya lang, sa pagsisi mo sa kanya kung bakit ikaw yun, kailangan mabuksan ang isipan mo na magbago ka. Pero Alam partner, mo, ano? Oo. Kaya balik tayo dun sa kuna. Madami kasing mga proposal para dito maibsan yung inflation, maibsan yung paghihirap ng mga magsasaka. At medyo mabigyan ng kahit kaunting ingranding pamumuhay itong mga magsasaka na ito. Hindi sinusunod ng gobyerno. Alam ba, simple partner yung mga magsasaka, yung maliliit na mga magsasaka, prioridad mo yan, bigyan mo ng ayuda sa panahon ng kalamidad. Pero hindi nangyayari. Yung mungkahi, yung mga proposal ng ilang mga sektor ng lipunan para sa kanilang pang-ekonomiyang pamumuhay. Na alam naman natin na ito naman mga magsasaka na ito talaga yung isa sa mga bisig ng lipunan para mabuhay at kumain ng mga mamamayan. Ay, kung kasi yan hindi naman po pwedeng maraming mayaman, maraming, kasi talagang ganun alam mo, pag gumawa ka ng pera, ang sabi nga sa mga malilikot na kaisipan, ba't hindi gumawa ng maraming pera ang gobyerno para lahat pagbibigyan mo? Hindi rin kasi kailangan balance. Kapag ginawa mo yan na maraming pera, baka wala ka nang mabili. Tamad na ang taong bayan. Magkakaroon ng gera yan. May pera ka nga, wala ka namang mabili. Mabibili. Oo, di ba? Kasi doon nagbabata yung paggawa ng pera, depende yan sa asset pa rin yan ng kwan. Asset pa rin ng gobyerno. Kanya lang, medyo mahirap-hirap ng isipin ng mamamayan pag yan ang ating pinag-usapan. Partner. Ang bottom line dyan, ikaw na mamamayan, magsumikap ka at magtrabaho. Magtrabaho ka. Kailangan may trabaho ka, may mabibili ka. Di ba? Anong kailangan mong bilhin pag may pera ka? Number 1 dyan, yung mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Bigas. Di ba? Yung mga groceries. Yung pang-araw-araw na pangangailangan mo. Yung sobra dyan, ay siyempre, kung may pinaaral kang anak o ano pa yung gusto mo, luho mo sa katawan, so mabibili mo. Kailangan kasi habang ang pera ay hindi umiikot sa community, mahirap ang mamamayan. Kailangan umiikot yung pera. Kailangan balanse yung ekonomiya, balanse yung peace in order. Number 1, pag ang peace in order mo ay hindi maganda sa yung kapaligiran, walang investor. Walang investor. Di ba? Kasi yung mga may pera, hinuhold up. Di ba? May mga kaguluhan sa yung community. Kailangan balanse rin. Kailangan matahimik ang yung bayan. May maganda nga ang community mo, tahimik ang yung bayan, mataas naman ang buwis. Di ba? Pagtaas ng buwis, walang investor. O kunyari, lupa, buwis ng lupa, mataas. Ako ngayong may lupa, baka ibenta ko na lang ang lupa ko or hindi ko na ibuwis. Pag hindi mo na ibuwis yan, wala nang income naman ang gobyerno. Ngayon, yung pera ng gobyerno, kailangan maganda o nasa maayos mong gagastusin ng mga nanunungkulan. Ay kung ang mayor mo'y lustay, kung ang mayor mo'y pakaangkaang, di ba? Ang congressman mo'y pakaangkaang, ang governor mo'y pakaangkaang, na yung pera ng mamamayan ay hindi dinadala sa tamang paglagyan. Ano yung tamang pwedeng paglagyan? Bayan mo, paglabas mo ng town proper, ang dilim-dilim. Di ba? Kunyari, ang bayan mo, ang dilim-dilim. Paglabas mo, ang dilim-dilim. Katulad na lamang dyan sa San Teodoro. San Teodoro po tayo. Sinong investor ang magtatangka? Sa San Teodoro, alas 5 ng hapon, napakatahimik na. Tahimik na. Palengke, sarado na. Yung mga ginagawa sa gabi, yung mga night life, wala. So, turismo sa San Teodoro, bagsak. Di ba? So ngayon,
Excuse me. Ito isang halimbawa. Kasi partner, halimbawa, ako investor ako, maglalagak ako ng kapital sa isang bayan. Talagang ang una kong tatanungin, yung political stability, yung paano masisecure yung aking kapital na ilalagak ko dyan. Kung yung sinasabi mo na sa isang bayan, ay pagdating ng alas 5 ay wala ng tao at pagdating ng gabi na ay dilim na at lalo pat papatay-patay nga ang kuryente, hindi na ako mag-invest. Nasa kanya ito isang comparison. Bayan ho ng Pola. Bayan ng Pola ay supot yan kung tawagin kasi nga pupunta dyan ang mamamayan yung may sadya, hindi katulad sa bayan ng Victoria nadadaanan. Bayan ng Pinamalayan. Pero ang investor sa Pola, lalo pagdating sa turismo, buhay na buhay. Kumpara sa San Teodoro. San Teodoro kasi, kaya ko binabanggit, magtatapos na ng termino si Buyet P. May nakausap ako na ang tourism industry sa San Teodoro ay patay. Hindi mag-invest. Kunyari, ako si Mayor, ba't hindi ko buhayin yung tourism site ng San Teodoro? Mag-invite ako ng mga local at national tourists. Dalhin ko dyan, magpa-activities ako dyan sa isang resort. Partner, ano ba yung diba? dating... Ay, dyan sa San Teodoro, wala O kung ano na lang mayroon, ano na lang. Kung ano na lang ang ibigay ni Congressman dyan na project, kung ano na lang ang... Pero ang fairness kay Mayor Boyet P, hindi naman siya masasabing corrupt, hindi naman siya masasabing... Kanya lang, yung ilang activities na dapat ay mararamdaman ng mamamayan para umunlad yung mga anong mayroon ang bayan, kailangan ginagawa yan. Partner, na wala nga yung hindi na nag-boom yung tukuran cart, di ba? Katanda mo yun. Isa sa mga pinagdausan din, sinakyan din at ginawa nga bahagi ng tourist spot promotion. Nung time ng Binibining Pilipinas ba ito, na dyan ginanap yung mga ilang shoot sa tukuran cart. Pagkatapos ng partner, wala na. Oo. May kon din yan. Siguro kailangan ang teamwork ng municipal tourism officer At saka at ng provincial. Yun. Ay maganda ang relasyon. Baka naman naiiwanan. Baka naman nahihibuan pa ng diba? politika. Baka naman itong si ating tourism officer sa provincial ay may tinititigan at may tinitingnan lang. May mga kanya kailangan yung joint hindi mawala dahil nung pandemic time, 'di ba? Talagang partner, pandemic, may mga ano pa may mga tourism activities pa. May mga turista pang local tourist na pumupunta diyan sa tukuran. Oo. Maluwag pa. Oo. Pero talagang ito ang dami na naman mga activity na iba ko kung saan ginanap itong nung time ng yung shoot nung sa yung sa Calapan City Foundation, yung sa Binibining Miss Calapan. Pero dati, partner, bantog na sa buong Pilipinas yung sa Teodoro. May mga activities naman siguro diyan. Ito lagi kong sinasabi. Information dissemination kulang. Kasi kunyari, dyan, baka nagkukulang lang sa information dissemination. Kasi itong si Kwan, yung may mga mayor na dapat maging mahilig po kayo sa publicity. Kasi yung publicity, kailangan niya ng mamamayan. Lalo ngayong nasa Kwan na tayo, nasa digital country na tayo. Nasa Facebook na tayo, nasa YouTube na tayo. Nanonood ka ngayon ng isang impormasyon, hawak-hawak mo ang cellphone mo, hindi katulad ng araw na nakaupo ka sa kabilang sulok at nanonood ka ng television. Ngayon, Ngayon, iba na. Iba na. Oo. Kahit ka naglalaba, kahit anong ginagawa mo, kahit pakimbot-kimbot ka pa, nakatutok ang camera. Partner, ngayon, kikita. Oo, kailangan yung nanunungkulan sa pamahalaan ay may ganong attitude. May mga bayan tayong Alam mo, partner, kulang sa information dissemination. Oo, may nakausap ako dyan sa isang kwentuhan lang naman namin. Pero yun talaga yun talaga yung isang kailangan ng isang para umunlad imamarket mo. Kasi mahalaga kailangan mo pa rin yung media talaga kahit yung social media sa panahong ito, partner Dahil, at karanasan.
karanasan ng ibang mga bayan. Sige, bati muna tayo. Yun, Magandang bati- umaga kay Isa. Kay Kay Tess. Isa Quiason. Hello po. Tsaka syempre kay Ariel Kaibigan, dyan sa Rojas. At kay Gerlin Sibayan Yahon. Yowan pala. Dyan sa may bayan ng Pola. Barangay Campamento. Shout out po sa team Search Shop. Yung mga magpapa-repair, papagawa ng mga sidecar. Ayan. Kontakin lang po ninyo yung asawa ni Tess, mahusay gumawa ng mga pag-repair-repair ng... Saan yung pa-repair ng anong yan? Ano ba yan? Pa-repair ng tricycle ba? Or tricycle, oo. Saan partner bahagi yan dito sa... Sa residente niya dyan sa Bunbun. Bunbun. Isang araw nga yung owner ko. Re-repairin na raw ni... Sa Bunbun. Re-repairin na ni Tess. Yung mga butas-butas dyan. At siya na rin daw magdadrive. Teka. Siya na rin daw magdadrive. Nakakatunog ako dyan Ay, kanyan. Hindi, ang maganda dyan, sarili nila yung pwesto, hindi ka na uupa. Yan yung mga isang halimbawa na kailangan umiikot ang ekonomiya, ang trabaho, kahit mga maliliit na negosyo. Oo. At dyan kulang ang gobyerno. Maniwala po kayo. Yung pong mga advertisement na sinasabi, lalo na sa Land Bank, lalo na sa ibang bangko, sa ibang ahensya ng gobyerno, makakapag-loan po kayo, ay pahihirapan naman ho kayo. Yung pong yung pag... eto, katulad dyan. Mahirap nang banggitin. Pero yung tulong ng gobyerno, kulang. Partner, bago ka makapag-loan ba sa institusyon ng pagpipinance, ay talagang sangkaterba ang papel? Oo, at ang tinutulungan pati ng gobyerno, yung mga existing business, at least 2 years pataas. Ngayon, kung ikaw magbubukas ng negosyo at ikay walang-wala, mayroon akong gustong buksan na negosyo, ang capital dyan is, kunyari, 100,000. Ang pera ko ita 30,000. Pupunta ako ngayon sa gobyerno, sa isang departamento ng gobyerno papautang, hindi ka ngayon bibigyan ng loan. Bakit? Wala eh. Kailangan 2 years ang kon mo. Existing na. Kunyari ako, gusto ko mag-business. At hindi pa existing yung business ko. Punta ako ngayon. Hindi ka tutulungan. Diyan nagkakamali ang pamahalaan ang gobyerno. Partner, kahit nga yung mga bagong organisasyon. Di ba? Hihingi sila na para maka-avail ang suplong sa gobyerno na zero interest. Kailangan pa daw yung mga organisasyon kailangan ay certified ng mga public accountant. Magkano ang bayad sa accountant bago certified ang iyong mga ang yung asset ng iyong organisasyon. Nga pala nag-send ng star si Isa. Si Isa. Ano yan? Bayad. Sis, yan ay bayad doon sa pagpo-promote ko sa iyo. Good morning po kay Konsehal Belen. Sa yung search shop. Ayan. Good morning po kay Konsehal Biner Herrera. Sana'y alam ko itong batang ito medyo pagod. Ito ang may jet lag pa rin, partner. Hindi pinalad. Hindi pinalad. Pero napakanipis. Ganun talaga. Talaga. Wala kang magagawa. Last term ka na sa konsyal. Sa susunod na eleksyon. 2 years yan. 2 years. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan sa ating palatuntunan. Dito pa rin sa saktong-sakto lang. Ang tabayanan nyo, binabanggit natin dito, partner, hindi lang kami nandito sa studio. Kami ho'y lumalabas at may mga ipinipicture kami na... At lagi-laging lumalabas. Naka-schedule ho kaming tingnan yung pispan ni Vice Hill Ramirez, Yung former Vice Mayor ng lungsod ng Calapan. Kasi siya, siyempre, siya'y isang mamamayan na wala na sa larangan ng politika. Ang trabaho niya ngayon, siyempre, engineer, may mga maliliit na kontrata, tapos may maliit siyang pispan
Meron siyang, ang laman ay mga hipon. Maaring bukas makalawa, puntahan po namin yan, ipakita po natin sa mamamayan paano At saka magnegosyo partner, ng... yung dito nga sa ating programa, saktong-sakto, bahagi ng promotion dito sa ating lalawigan. O siguro hindi lang sa ating lalawigan at kung saan man tayo lautin ang ating mga paa. Yung kina Engineer Hill Ramirez partner pwedeng mo maging isang tourist spot ng Calaban City. Oo. Dahil partner, pwede mo pagdausan ng mga kayak yan, yung Kaluangan Lake. Kasi dikit siya dun yung business niya. Ang kuwang kasi ngayon, ang end demand, yung tinatawag na agrotourism o agricultural na turismo. Yung uso ngayon, yung mga bukid na may kuwang ka ngayon, may maliit kang kubo-kubo diyan, may swimming pool ka. Oo, may mga pagsasaka, ayan, 'di ba? So mahalaga 'yan, mahalaga. Oo, yung mga ganyang tsaka yung like ko sinasabi, yung exposure ng mga negosyo, kailangan nakikita ng mamamayan. Maging ito ang ginagawa dapat ng gobyerno, ng local government, ipaalam sa mamamayan anong mayroon sa bayan mo para puntahan. Partner, yun yung isa nating yung kanina sa simula pa ng ating ng ating programa. Gusto kong puntuhin yung ganun sinasabi mo na baka nagkukulang itong Provincial Information Office regarding tourism ng information dissemination para ipakilala mo talaga kasi ang dami partner yung pag-ikot-ikot natin, yung Pola, kita mo partner kung gaano yung mga tourist spot diyan. Yung Socorro, yung may mga diyan partner, may mga agritourism spot diyan na pwedeng improve at magtulungan ang local government unit at ang provincial. Hindi, unfairness naman sa provincial, mayroon naman silang ginagawa. Kanya lang, siyempre, kung hindi nasakop ng kanilang... Baka naman partner, pag promote mo, sabihin naman ng nasa provincial, may kita ba ako dyan? May kakilala ako partner na ganyan Oo. At saka yung may mga ginagawa naman itong provincial tourism. Kanya lang, sa page lang nila mapapanood. Hindi nga. Kailangan ay i-spread out mo. Lahat ng media platform dapat pag binuksan mo makikita. Makikita. Oo. At wala raw silang budget pagdating sa information dissemination. Ba't hindi nila gawa ng budget? Yun ang karamihan sa inaangal ng iba't ibang local government unit. Yung budget, wala kaming budget. Partner, alam mo, tanda ko itong peso dito sa atin sa probinsya. May mga budget yung mga sa mga flyers. Yung tourism din natin dito sa probinsya. Yung mga flyers, ewan ko, old na yan old school ng mga yan Pero ito yung sinasabi mo, kailangan, pag bukas mo, yung mga media, may mga platform na na social media yung gamitin natin, hindi yung kagaya ng partner, sasabihin, wala kaming budget regarding dyan sa mga social media na yan o sa mga yan. Pero gumagamit ka pa rin ng mga old school materials kagaya ng mga flyers. Mga ganun ba partner? Papatawag ka ng meeting sa sa mga barabarangay, ang gastos partner niyan. Yung travel mo, yung bayad mo doon sa mga staff mo, yung sabihin na natin walang honorarium yung speaker at ikaw na hepe ang magsasalita diyan. Pero partner, yung gasolina mo, yung pagkain ng staff mo, yung pamerienda mo doon sa mga in-invite mo na isang barangay para lang ipaliwanag mo yung detalyado ng iyong opisina na ikaw ay nasa turismo, ito yung dapat natin gawin, ito yung mga partner, mahirap magastos. Kaya ako yung aking gagawin Diyan ako sa iyo. Tourism naman yung akin. Agrotourism. Baka pwedeng makipag-tie up sa iyo itong habang ako'y nagpapala dito sa likod ng aking building, iba-vlog ko na. Hanggang sa pagpunla. Partner, ako paniwala ako tatay up sa iyo diyan ng ang city. Mali mo makipag-tie up sa iyo ang city. Bahagi ng turismo ito. Diba? Tsaka wala pa nun dito sa Mindoro. Kung mayroon man ay hindi natin makikita partner, alam mo, ang isang nawala dun sa sa city na dati nilang yung green Kalapan.
Oo, hindi... Hindi nag-materialize yun, ha, partner, ha? Sige, may isang taon pa, ilan pa tao pa? May 2 years pa, partner, ano? Almost 1.5 years na lang. Yung Green City. Oo. Isa sa mga tawag doon, isa sa mga banner program ni Mayor Manu Morel. Nung ulat niya sa mamamayan, wala ka ron, pero may pangarap siya doon sa Green City. Sa Green Yung talaga City. makikita mo. Oo. Kaya dito sa likod ko nga pare, sa isang buwan, mayroon na akong green. Greenhouse City. Greenhouse. Partner, alam ko, doon sa Green City, ha, iwan ko, ako tumawa ka kung mali ako, ha. Pero may nakapaliwanag, kasama ang yung backyard gardening ay kasama doon sa kabuuan ng Green City. Oo, ang tanong doon ay ano nang nangyayari doon sa Yun, mga partner. garden daw sa kwan, sa backyard. barangay. Oo. Oh, dahil nung pandemic, itong oil spill, parang naglagay ang gobyerno Ng pondo. ng pondo para dyan sa mga gardening na yan. Ay mukhang nawala. Anong nangyari? Oo. Alam mo, ang pagdating kasi sa agrikultura, although nasa mamamayan na yan kung paano sila magpapaunlad ng kanilang kabuhayan na may kaugnayan sa agrikultura, kailangan makialam, hindi lang dapat nagbigay ng ayuda si mayor, nagbigay ng ayuda si governor, si congressman, sa isang association ng pera, tapos yung monitoring. Tapos siyempre monitoring at marketing. Number 1, marketing. Marketing. Oo, kasi yan ang problema ng ating mga magsasaka. Kapag nakapag-produce ka ng gulay, paano mo to imamarket? Paano mo to imamarket? So, kulang. Ang maganda rito, yung dapat ewan ko lang kung anong nangyari. May mga programa ang gobyerno na lagi natin naririnig, yung Bagsakan Center. Partner, ang tagal naman din yan. Oo. Kaya sabi nga natin, mahirap yung programang yan kasi hindi pa naumpisahan, bagsak na. Di ba? Pero mahalaga na mayroon kang isang lugar kung saan saang bayan ba may tinatawag na Baraklan? Baraklan naman ang tawag dyan. Parang Nauhan o Victoria. Tuwing Sabado o kaya tuwing Linggo, magkikita kayo. Parang ko lang Batangas, mayroong ganito partner, di parang Tianggi lang yan. Tianggi lang. Na may isang lugar na doon mo mabibili ang lahat na klase ng agricultural products. Kunyari ay kahit baboy, manok, di ba? Yung mga magsasaka, doon dadalhin at may siguradong buyer. Yung kanilang produkto. Ang kanilang produkto. Tapos doon naman mamimili yung may mga pwesto sa bayan, sa palengke. Doon mamimili. Meaning, ikaw na magsasaka ay magsisipag kang magtanim dahil may sigurado kang buyer. Di ba? Kasi minsan, nakakaawa. Lalo na yung mga katutubo. Ito, hindi ko maintindihan. Ang daming tumutulong sa mga katutubo para paunlarin ang kanilang personal na kabuhayan. Pero, nauuwi rin sa wala. Makikita mo. Baktot-baktot ngayon yung doyan, walis, nung mangyan, dala-dala at inilalako, bahay-bahay, wala namang bumili. Ang pinupuntos ko dyan, partner, total may pera din naman ang gobyerno. Yung mga ganyang uri ng produkto, yung mga natural na produkto. Kunyari yung mga root scrap na yan. Na yung raw materials galing talaga sa atin. Bilihin niya ng gobyerno. Kunyari ako yung mangyan. Ako ngayon, si Mayor, mayroon akong allocated na, kunyari, 1 million. Dito nyo dalhin itong mga produkto nyo. Para hindi kayo nagkalat sa lansangan. Pagkatapos, ako naman ang magbebenta, ang gobyerno, doon sa mga display center. Oo. So baga, may siguradong market yung mga kababayan natin. Partner, nung time ni babalik naman yung pera eh. Partner, nung time ni Governor Alfonso Umali, nung governor siya, may ganyang programa, partner. Nag-tie up yung DTI at saka yung TLDC, kung natatanda mo, partner, dati yan. Ang DTI ang magbibigay ng prototype
At ang TLDC nung time na yon ang magbibigay ng training, ng pa-training. Ngayon, partner, yung finished product, ang bibili niyan, ang magpropromote niyan ang DTI. Oo. Nangyari, partner, yan. Nangyari yan. Ang problema lang nito, ganun, partner, nung natapos na yung panunungkulan ng Gobernador Alfonso Umali bilang gobernador, iba yung na luklok. Partner, hindi na pinagpatuloy yun. Hanggang sa nawala na yung TLDC, yung hepe at saka yung dating nag-isip nung ganong tie-up nung TLDC at saka ng DTI ay nawala na, namatay na nga yung isang kaibigan natin sa sakit. Pero yung ganong partner, dapat sana, kung magpapalit ng administrasyon, mas maganda nitong proyekto, ipagpatuloy. Hindi ko kaaway mo ito, ay pinababayaan mo na lang. Kasi kailangan mo ipagpatuloy Pera ng taong bayan ito ang inaano ko, partner. Halimbawa, kahit yung may mga project kunyari farm to market road. Ngayon, nung term niya natalo, yung may project na yon, yung may proyekto na yon, dahil kalabang matalik ito, hindi na pinagpatuloy yung project. Sayang, partner. Na sinasabi nga natin dito sa MIB4, kung maganda yung proyekto na nasimulan, kahit pa yung kalabang mo, ipagpatuloy mo. Yun ang dapat. Oo. Yun, partner, sinasabi ko yung tie-up nung kaya nung wala na sa term si Governor Alfonso Umali, hindi na pinagpatuloy, partner, yung ganong pagmamarket ng mga produkto. Aywan ko kasi nag-merge na yung mga Tsaka kailangan ay kung anong mayroon ka. Kasi parang napansin ko noon, ang mabilis na paggawa nila ng mga training, yung paggagawa ng basahan, mga tila-tila. Ang problema noon, walang makuhang materials dito sa Mindoro, sa kabila pa. So kaya hindi masyadong nag-succeed yun. Pero yung mga produktong mayroon dapat nga, tama, yung mga produktong mayroon tayo rito. Kung ano yung raw materials natin, i-improve natin. Oo, yun ang kailangan para masustain yung sinasabing yung sinasabing kabuhayan ng mamamayan. Kabuhayan ng mamamayan. Oo, yun ang kailangan kasi kung hindi direkta sa mamamayan ang programa mo, hindi nila ramdam yung tunay na pag-asinso. Oo, kasi partner, yung mga raw materials natin, halimbawa yung mga sasa, alam mo ba yan, partner? Pwede mong gawin tango yan, pwede mong gawin bag, pwede mong gawin kung ano pa, maraming yan na pwedeng yung palapa ng niyog. Madaming partner na pwede. Ang simple, nakatulong ka na dun sa ibang mga mahihirap na naandyan sa sa community. Ikalawa, galing talaga sa atin ang raw materials. Hindi mo na kailangan mag-angkat. Actually, hindi mo na nga ata bibilhin yan Hihingin mo na lamang sa may-ari ng isang malaking... Hindi, ang kuwang kasi partner, kailangan sustainable yung programa. Yung programa. Hindi yung pag inumpisahan mo, tapos titigil na. Hindi, may kuwan din naman, may pagkukulang din dyan din, yung mamamayan. Kasi karamihan sa binibigyan ng tulong ng gobyerno, ng mga subsidy, yung mga kooperatiba. Pag kooperatiba kasi ang magpapatakbo ng isang proyekto, minsan, bumabagsak yan kasi may kakaibang dunong yung mga membro mo, yung ego, minsan nagkakanda watak-watak. Pero dapat ang ginagawa ng gobyerno dyan, yung individual na may potensyal. Yun nga, partner. Individual na may potensyal, yun dapat ang iminti na. Partner, kita ma. Kahit tingnan mo yung yung sa provincial, ang pwede lang maka-avail, partner, ng mga loan na yan, ay yung mga may grupo. Pero yung individual, hindi pwede. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina. Oo, partner Oo. Samantalang, baga naman tama yung partner Sino yung may potential? Sino yung mga yan? Kasi pag organisasyon na yung gumana, talagang wala, partner May kanya-kanyang galing nga Hindi ko alam kung saan magaling. Kaya minsan, yung pera naman ng gobyerno, nalulustay. May mga kooperatiba dito na binigyan ng tulong ng gobyerno na uuwi sa wala. Kasi nga, yung kooperatiba bumagsak, ninakaw yung pera, di ba? Ala na, kasi kapag donation, dole out,
ay minsan yung pagmamalasakit na nagpapatakbo sa isang project sa kooperatiba ay nawawala. Ay bakit hindi mo ibigay doon sa individual na may potensyal at may puso para sa kanyang pamilya? Number one kasi kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo naghahanap buhay. Number one para sa pamilya natin. Oo, sa pamilya. Sumunod dyan, iisipin mo, after ng pamilya mo, i-spread mo yung kung anong mayroon ka sa community. Oo. Hindi, kunyari, kaya ako nagtatanim ng palay para sa pamilya ko, pero at the same time, pag bininta ko yung produkto ko, may taong kakain at makikinabang. Oo. Ngayon, kung wala sa ganyan ang yung mentality, ala na, papapabayaan mo na yung kwan mo. Kaya sabi ni Kuya Bobby Navarro, pag ikaw ay farmer, kailangan passion mo rin ang pagsasaka. Hindi yung gaya-gaya lang. Kasi pag gaya-gaya lang, pag nag-failure ka, ala na, tigil ka na. Kailangan ay tuloy-tuloy. Ganon din ang pamamahala sa gobyerno. Hindi porke nandiyan ka na, naipanalo ka na, naiboto ka na, kung ano lang mayroon ang bayan mo, yan na lang ang gagastahin mo. Kailangan mag-isip ka, sayang kasi yung panahon eh. Lagi kong sinasabi, sayang yung panahon na kayo po ay ibinuto ng mamamayan. Sayang yung panahon ng pagtitiwala. 3 years ang panahon na paglilingkod nyo, lalo na sa barangay, ito katatapos lang ang eleksyon. Samantalahin nyo pagkakataon na kayo ang pinagtiwalaan ng mamamayan. Mag-isip kayo ng mga bagay-bagay na kaiuunlad ng barangay kasama ang mga nasa community. Kasi may pera dyan eh. May pera ang gobyerno. Pera ng mamamayan, kayo lang ang magdadrive. Kayo lang ang maghahawak para ilagay sa tama, hindi sa bulsa. Given na yung mga commission na mga 20% na yun sa mga project. Given na yan. Given ba, partner? Given na yan, Wala ka nang magagawa dyan. Kasi yan din ang pinagkakitaan ng congressman. Yan din ang pinagkakitaan ng gobernador. Although sasabihin ng iba, hindi ho ako tumatanggap. Hindi ka tumatanggap, pero yung secretary mo, yung bagman mo, tumatanggap. Imposible eh. Partner, ang hirap din pala maging lingkod bayan. Dahil Kasi imposible, ate mo. Gobernador ka, nag-umpisa ka sa wala. Congressman ka, nag-umpisa ka sa wala. Mayor ka, nag-umpisa ka sa wala. Ang bodyguard mo, kaliwat kanan. Gagastusan niya, pero pera ng gobyerno. Pero yung personal mong pamumuhay, may bahay ka sa abroad, may bahay ka sa labas ng lalawigan, may resort ka, saan mo kukuhanin niya kung ang sweldo mo'y 300,000 hanggang 400,000 a month sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan? Di ba? May pinaaral kang mga anak. Di ba? Magtatanong ang taong bayan, bakit ka may bahay sa ganitong lugar? May bahay ka sa ganito. Saan mo kukuhanin yan? Di ba? Kaya, wag nang bulahin ang mamamayan. Wag nang bulahin ang mamamayan. Matuwid, diba? Na partner na parang matuwid. Oo. Alam niya ng mamamayan. Kanya lang, ang tanong dyan, sa kabila ng may nakukuha kang mga project, porsi-porsyento dyan, ano naman ang pagtingin mo sa mamamayan? Ano naman yung sukli na ibinabalik mo? Yung baga mga proyekto mo ay hindi ampaw. Di ba? Yan ang mga, mga nasa isip natin na siya rin nasa isip ng mga nanonood sa atin. Given na yan eh. Walang malinis na elected official, maniwala po kayo. Next partner natin, kwento ko sa iyo yung yung pangyayari sa akin. Minsan nagtrabaho din ako sa gobyerno eh. Parang ang kailangan namin, mga pa-trainings yung amin, yung opisina na pinuntahan ko. Kailangan ko magawa ng proposal dahil may pa-training ako. Ngayon, nung nilagay ko sa mga, may mga amount partner yan eh. Yung halimbawa, gunting, sinulid, magkapagawa ako nung time na yun ng partner, basahan din eh. Yung ganun yung pa-training. Partner, ang nilagay ko, doon sa presyo ng mga gunting, sinulid, doon sa presyo ng pagbili ko sa market. Actually, nagdagdag nga lang ako siguro mga 2 pesos.
Dahil matagal yung ikot nung bago maklaim mo yung yung ginastos mo eh. Partner, mali yun. Yung 15 pesos, nabili mong gunting. Doble. Kailangan 75 pesos partner yon. Oh. Pinanong ko, sabi ko, sobra naman yan, overpricing naman yan. Sabi ko doon sa nakakaalam, matagal na nasa gobyerno. Alam mo, sabi sa akin, partner, Omar, kalakaran na yan. Partner, napakalungkot ko na Yung overprice. nag-iisip ka ng ikabubuti ng iyong bayan. Pero yung kasamahan mo pala sa iyong opisina, may ganun pala, kalakaran daw, partner. Sige. Anyway, wala na po kami oras mga kababayan kong Pilipino. Bilis ng oras, ano? Bilis talaga. Araw po ngayon ng Sabado, kami po'y live dito ho sa studio. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Palatuntunan inyo pong sinusubaybayan, saktong-sakto lang. Bukas, babalik po kami, araw ho ng linggo. Ganong oras pa rin, alas 9 9 to 10. hanggang alas 10. Sa programang saktong-sakto Sa programang lang. saktong-sakto lang. Ako po yung lingkod, Ed Bansera. Kasama natin si Omar Clerigo. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, at kalikasan. at sa tao, siyempre. Magandang umaga po Morning sa po. inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo napanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.